Salamat. Dahil hindi mo ako sinukuan. Ikaw ang naging sandalan ko. Pagbabayaran niyo ang mga kahayupan niyong ito. Hindi ako papayag na hindi kayo magbayad sa lahat ng mga pagkakasala ninyo. Daig niyo pa ang mga hayop! Hayok sa laman! Mga wala kayong awa! Hindi, maawa ka sa akin. Pinagsisisihan ko ng lahat ng kasalanan ko. Huwag mo kong papatayin. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Patawarin mo lamang ako. Huwag mo kong papatayin. Gusto ko pang mabuhay! Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito, isa na namang naiibang kwento ang ating bibigyan ng buhay. Kwentong padala ng isa sa ating mga masugid na taga-subaybay. Subalit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadya naming binago upang mapangalagaan ang mga tauhang sangkot. Good morning. Miss, paperma naman ako dito. Ito na ba lahat ng delivery ngayong araw? Na-check na ba ng receiver? Oo na. Pwede mo bang pirmahan itong delivery note? Sorry Hindi kasi ako pwedeng pumirma niyan. Labag kasi yun sa store policy namin. Doon ka na lang magpapirma sa authorized personnel. Kilala mo naman sila, di ba? Oo. Kilala ko sila. Sige may customer na kasi ako eh. Sige. Ang ganda niya talaga. Ay, okay lang kahit magmukha akong banu rito. At least, nakausap ko siya. Kahit saglit lang. 580 po lahat nun. May loyalty card po ba kayo? Wala eh. Tinamaan na yata talaga ako ni Cupido. Cash payment po? Sige. Hindi ako magsasawang pagmasdan ng maganda niyang mukha. Hindi yun ang unang beses na tinangka ni guard na kausapin ang babaeng cashier. Simula na magtrabaho ito sa naturang food chain. Marami nang humahanga sa taglay nitong ganda. Mula sa maamong muka at sa malambing na tinig, walang sinuman ang hindi naaakit sa babae. Aray. Ay, ang sakit na ng likod ko. Ang daming tao ngayong araw. Gutom na ako. Hindi man lang ako nakapag-break kanina para mag-lunch. Miss, excuse me. Yes ma'am. Bakit po? Yung panyo mo nahulog. Ay naku, salamat ho. Hindi ko na po napansin. Pagod na po kasi ako eh. Inaantok na rin. Mukhang kakasaran nyo lang Opo. Closing shift po ako ngayon eh. Gusto mo ba akong samahan? Kain tayo ng mami, tsaka street food. Naku ma'am, nakakahiya. Hindi niyo naman po ako kilala eh. Ano ka ba? Madalas akong bumili ng pancake with bacon at tsaka ng kape. Diyan sa pinagtatrabahuan mo kainan. Ako nga pala si SPO1 Jamil Torres. Ako naman po si Alona. Well, nice to meet you, Alona. Ano? Samahan mo na akong kumain ng mami. Sige po. Good. Tara na. Nahihiyang sumunod si Alona sa bagong kilalang babaeng pulis. Magaan naman ang loob niya dito, kaya hindi siya nag-alangan na sumama pa. Pagkarating nila sa tindahan ng street food, marami na kaagad ang umorder at nahihiya siya dahil wala naman talaga siyang budget na pangkain. 800 pesos lang kasi ang nasa wallet niya. Kasalukuyan niyang pinagkakasya hanggang sumapit ang petsa, ang 15 ng buwan. Ma'am, heto po bayad ko. Ha? Ano ka ba? Wag na. Ako yung nag-iya sa'yo. Kaya ako nang bahala magbayad. Ho? Ay, naku naman ho, nakakahiya naman po. Huwag ka nang mahiya. Minsan lang naman to eh. Kaya sige na, ako na. Sige ho. Salamat po ulit ha. Halika. Upo tayo dito. Sarap yung pagkain dito eh. Dito ako madalas kumain. Kapag ganitong panggabi ang duty ko.
Isang beses pa lang po ako nakakain dito. Pangalawang beses po ngayon. Oh, ganun ba? Alam mo, nakalimutan kong itanong eh. Matagal ka na bang nagtatrabaho sa food chain na yun? Ilang buwan pa lang kasi ako naka-duty dito. Mag-iisang taon na rin po. Taga rito ka talaga? Ako kasi, Visayas ako eh. Dito lang ako na destino. Bisaya ka di ay, ma'am. Ay, unsa man na. May mga kamag-anak din po akong taga Bisaya. Talaga? Bisdak jud ni Desay. Piskat uy. Makakakita man po di ay ko Bisaya nga rin. Kaya nga lang po, hindi po ako ganun kagaling magsalita ng Bisaya eh. Konti lang. Ayos lang yun. At least, di ba? Hindi mo nakakalimutan yung lingwahe mo. Maulagi, ma'am. Pasensya ka na, Alona. Kailangan na ako sa station eh. Sige ho. Salamat po ulit dito sa pagkain na libre mo. Walang anuman. Masaya ako at sinamahan mo kung kumain dito. So, paano? Una na ako ah. Ingat ka sa pag-uwi. Kayo rin ho, ma'am. Ingat sa duty. Hayaan mo. Kapag may libreng oras ako, labas ulit tayo. Oo naman po. Masaya si Alona. Yun kasi ang unang beses na may nakausap siyang kaibigan na ang tingin sa kanya. Dahil sa trabaho, civil lang ang pakikitungo sa kanya ng mga katrabaho niya. Ang iba, hindi maunawaan kung bakit hindi siya kinakausap madalas. Minsan pa nga, tinatarayan siya ng ibang mga babae niyang katrabaho. Pagka-uwi niya sa kanyang maliit na boarding house, kaagad siyang nahiga at nakatulog. Kinabukasan, muli siyang pumasok sa kanyang pinagtatrabahang kainan. Good morning, miss. Pick up ko na po yung order under the name of Ma'am Clara Di Maano. Uy, delivery food rider ka na rin ngayon. Oo. Umalis na kasi ako as delivery driver. Ganun ho ba? Sir, eto na po yung order para kay Ma'am Clara Di Maano. Paki-double check na lang po. Thank you. Huwag mo na akong tawagin, sir. Nakakaya naman. Guard na lang, parang gwardya lang. Sige, guard. Ako naman si Alona. Finally. Sinabi mo rin sa akin ang pangalan mo. Nababasa mo naman sa nameplate ko eh. Alam mo, minsan para kang bata sa tono ng pananalita mo. Pero, mas maganda din, ikaw yung... Sorry sige, mahaba pa kasi yung pila. Kailangan ko pang i-dispatch yung ibang order. Sige. Thank you, Lord. May progress na yung pakikipag-usap ko kay Alona. Kahit kaibigan lang, Lord. Masaya na ako dun. Nakangiting umalis sa naturang fast food si Guard. Masaya siya dahil kahit papaano, nakausap niya ang babaeng matagal niya nang hinahangaan. Mabait kasi ang babae. Bonus na lamang ang Hoy! Bili na kayo, mga suki! Masarap itong tinda kong tinapa. Tapos, ipapartner nyo pa yung itlog na maalat. Naku! Bingo ang umagahan ninyo. Hoy, dito ka na, suki! Ale, pagbilhan nga po ako ng 3 pirasong itlog maalat at saka 1/4 pong tinapa. Ay, naku naman! Ang ganda-ganda mo naman. Grabe! Dinaig mo pang artistang si Kim Domingo. Minus lang yung joga ba? Medyo maliit yung sayo eh.
Ah, salamat ho. Ang ganda-ganda mo. Aba, minsan lang ako magandahan sa isang babae, ha? Pero ikaw, naku, sobra. Para kang labanos na bangos. Salamat po sa lahat ng papuri. Magkano po lahat ng Ay, babayaran naku, ko? libre ko na yan. Yung 3 maalat sa'yo, okay na yan. Bale, 40 pesos na lang ang babayaran mo sa akin. Ho? Sigurado ho kayo? Abay, oo naman. Siguradong sigurado ako. Ay, siya nga pala. Ako nga pala si Aling Dayang. Kapag bibili ka ulit ng tinapa at itlog na maalat, ay dito ka na sa pwesto ko bumili. Dahil sa susunod, ililibre na naman kita ng kamatis. Salamat ho ulit. Sige ho, alis na po ako. Ay, ingat ka sa pag-uwi. Salamat po, Aling Dayang. Sige ho. Balik ka dito, ganda ha. Hindi na lamang kumibo si Alona at nagmamadaling umalis. Magiliw naman ang ginang pero hindi siya komportableng makipagkwentuhan sa mga oras na yun. Marahil dahil na rin sa pagod niya sa buong shift niya sa trabaho. Samantala, kinabukasan, dating gawi, morning shift muli ang pasok ni Alona pero pagdating niya ng store, marami mga deliveries ang kailangan niyang iakyat sa second floor. Alona, tulungan mo nga akong iakyat yung ibang boxes sa second floor sa storage room, oh. Sige ba? May 30 minuto pa naman ako bago magbukas. Oh, good. Salamat talaga, girl, ah. Hindi ka lang maganto. Mabait ka pa. Walang anuman. Ito ba lahat? Mukhang marami-rami tong iaakyat mo Oo nga eh. Nag-bulk order kasi ako. Si manager kasi baka raw magkaubusan na naman ng supply. Ay, nako, ewan ko ba? May galit yata yun sa akin eh. Pwede niya namang iutos sa mga ito sa mga lalaking crew. Sa akin pa talaga? Morning shift iniasa. Hayaan mo na. Tapusin na lang natin to para makapag-umpisa na tayo. Mamaya, dadagsanan naman ng mga tao. Sige. Ay, nako, hindi lang ako alipin ng salapi. Hindi ako magkakanta ko ba rito sa kakatrabaho. Bigat. Ay, para lang sa kakarampot na sweldo. Tapos ang dami pang kaltas. Ay, wala tayong magagawa. Pinanganak tayo ng lower class. Tama. Sige na. Makapagbuhat na nga. Ang bigat. Masisira ang posture ko. Mauna ka nang umakyat sa hagdan. Susunod ako sa'yo. Okay, Doki. Ang bigat. Ang Bubuhatin ko tong isang hirap. kahon. Ay, ang bigat. Kung hindi ba naman ito iaakyat, tsak na. Pagagalitan na naman kami ng manager mamaya. Alona, okay ka lang ba dyan? Carry mo? Oo, kayang-kaya ko to. Ako pa. Carry ha. Carry boot. Kaya lang, ang bigat Ay, dahan-dahan akong aakyat sa hagdanan. Ay, ano ba naman yan? Bakit kasi naglalagay ng hagdan pero matarik at makipot naman? Kailan ba kasi ipapaayos ng management itong second floor? Bulok na yung flooring at bubong. Ay, salamat. Nakaakyat din. Ay! Ano tunog yan? Ay! Lumilindol! Becca! Ha? Becca! Mukhang may natapakan tayong bulok na flooring. Mahina na yung pundasyon. Ay! Oh my God! Alona! Mahulog ka na isang bakal mula sa bubong! Hindi! Alona! Aray! Sakit! Alona! Becca! Tulong! Alona, sandali lang ha! Tatawag ako ng tulong! Bababa lang ako! Diyos ko, ano ba ito nangyari? Ang aga-aga naman ang kamalasan! Sandali
Sayang naman. Wala si Alona. Pag-pick up ko ng orders ko. Ano to? Bakit nasa mga gamit ko? Teka lang. Hindi. Pinalalayas na ba ako ni Mang Kanor? Hindi pwede. Mang Kanor? Mang Kanor! Buksan niyo itong pinto! Pakiusap po! Magbabayad naman po ako ng renta sa susunod na araw! Hihintay ko lang po yung sweldo ko! Mang Kanor! Mang Kanor! Shit! Hindi niya talaga binubusan ng pinto. Saan ba ako pupunta ngayon? Ano ba naman yan? Bakit nagkasabay-sabay pa ito? Sandali. Mabuti pa. Makiusap ako kay Chang. Makikituloy muna ako sa kanya. Pagtitiisan ko na lang ang magaspang na pag-uugali ni Chang. Dahil hindi na nakumbinsi ni guard ang may-ari ng boarding house na tinutuluyan niya, wala itong nagawa kundi pumunta at makiusap sa tiyahin nito upang makituloy muna. Magaspang ang ugali, sugarol, bungangera ang tiyahin niya, bagay na inaayawan niya, kaya mas pinili niyang makupahan noon. Pero dahil nagipit at kinakailangan niyang magpadala sa kanyang inang na may sakit, na hindi niya nababayaran ang buwan ng upa niya, kaya ngayon nasa harapan siya ng kanyang tiyahin. Makikituloy ka ikamo sa bahay. Opo sana, Chang, kahit ilang buwan lang po. Gipit lang po talaga ako ngayon eh. May sakit po kasi si nanay sa probinsya. Hoy, sus! Tama na yan. Hoy, basta gardo ha. Papayagan kitang makituloy rito. Pero ayoko ng pakialamero ka. Opo, may trabaho naman po ako eh. Kaya hindi naman po ako maglalagi rito. Abay, mabuti. Para naman makapag-ambag ka kahit papano, hindi ba? Morning, darling. Alin nga ako sa maganda kong asawa. Narito ka na pala. Kanina pa kita inihintay. Saan ka na naman ba galing? Sinundo ko si Mayor eh. Mayor, pasok ko kayo. Ay, nako, Mayor! Magandang umaga po. Ano ka ba naman, Adong? Hindi mo malang sinabi na dadalaw pala si Mayor ngayon. Hindi pa naman ako nakapaglinis ng bahay. Ayos lamang yun, darling. Tuloy po kayo. Hindi naman ang kalinisan ng bahay niyo ang ipinunta ko. Ay, nako. Mayor. Oh, Mayor, dito na po tayo sa silid. Halip po kayo dito. Chang, anong gagawin ni Mayor Villafuente dito? Hoy, Gato. Huwag kang pala tanong. Kung gusto mong patuloyin kita rito sa bahay, matuto kang huwag magtanong. Pero Chang, Tumahimik ka na. Sinabi nang huwag ka na magtanong eh. Dalhin mo na yung mga gamit mo sa bodega. Doon ka tutuloy. Total malaki naman yun. Linisin mo na nga lang. sige ho. Pagkatapos mo palang maglinis doon sa bodega, abay magluto ka na ng tanghalian. Dahil lang tiyong adong mo, kakain niya ng pananghalian niya. At ako, aalis na muna ako. Pupunta ako ng sugalan. Hindi po kayo magtitinda sa palengke? Abay hindi. Tumigil na ako sa pagtitinda sa palengke. Medyo umaasenso na kasi kami ng tiyong adong mo. O kaya sige na ha, diyan ka na, yung mga piling ko. Hindi na lamang kumibo si guard, tinanaw ang kanyang tiyahin paglabas ng gate. Samantala, muling bumalik ng tingin niya sa kwartong pinasukan ni Adong at ng mayor. Nagtataka man, ipinagkibit balikat na lamang ni guard ang mga pangyayari. Pagkatapos niyang maglinis, pumunta siya sa kusina upang maganda ng pananghalian. Pero bago pa man siya makapasok, sakto namang lalabas ang mayor, halatang pagod na pagod at pawisan na rin.
Oh, ang sarap sa pakiramdam. Grabe, nakakapanglambot. Oh, Mayor, sabi ko naman sa inyo, di ba? Hindi kayo lugi sa ipinatikim ko sa inyo. O, paano ato? Sa susunod uli, ha? Heto nga pala. Buena mano mo. Ang laki naman ito, Mayor. Mukhang kikinang na naman ang mga mata ni Dayang nito mamaya. May kasunod pa yan. Paano? Alis na ako. Sige, Mayor. Hasta la vista. Adios. Oh, sarap-sarap. Teka, bakit inabutan ng pera ni Mayor si Mang Atong? Bakit parang pagod na pagod siya? Anong meron sa silid na nilabasan niya? Nakapagtataka naman ng pamilya ng tiyahin ko. Mayor pa talaga ng bayang ito ang dumadayo? Hoy! Ikaw! Sino ka nga uli? Mang Atong, pamangkin po ako ni Tia Dayang. Nakapunta na po ako rito ng ilang beses. Oh, tama. Ikaw nga yung probinsyanong pamangkin na delivery rider, di ba? Opo, ako nga po. Bakit narito ka? Nakiusap po ako kay Chang na kung pwede po, makituloy ako rito. Tumuho ka. Kumuha pa ng palamunin itong si Dayang. Panyemas naman no. Magiging kahati ka pa namin sa konsumo. May trabaho naman po ako. Hindi naman po ako magiging pabigat. Dapat lang. Dahil hindi ako papayag na magpalamon ako sa iyong gago ka. Sama naman ng ugali nito. Kung hindi lang ako nakikisama, ang sarap begwasan eh. Oh, bakit ganyan ka makatingin? Ano, may angal ka? Wala po. Siguro naman sinabayan ka na ng tiyahin mo. Pagsapit ng tanghali, dapat may pagkain na sa hapag. Opo, nasabi niyo na po sa akin. Tsaka magluluto na po ako. Bilisan mo kilos! Nyeta! Laki ng katawan mong kupad mong kumilos. Dinaig mo pa ang pagong. Pagong rapido! Opo, bibilisan ko na ho. Mukhang masusubuan ang pasensya ko rito sa damuhong to Ano bang nagustuhan ni Chang Dayang sa lalaking to? Bundat ang muka, adik pa. Ang bait ni Teopoldo, tapos ipagpapalit niya lang sa bakulaw na lalaking to. Matapos magluto ni Guard, kaagad niyang tinawag ang asawa o madaling sabihing kabit ng kanyang tiyahin. Kaagad din itong kumain at halos maubos ang niluto niya. Pagkatapos, kaagad itong pumasok sa silid nito. Sakto namang nagliligpit siya nang dumating si Dayang at mukhang mainit ang ulo nito. Gado! Oh, nasan si Adong? Pumasok po sa silid ninyo. Katatapos niya lang din pong kumain. Ay, leche talaga, oo. Natalo na naman ako sa sugal. Kung kailangan ko ng pera. Teka, umalis na ba si Mayor? Kanina pa po. Ay, mabuti naman. O, ay, sige na. Pupuntahan ko lang si Adong. Chang, pwede po ba magtanong? Tungkol saan? Ano pong ginagawa ni Mayor dito sa bahay niyo? Ano pong ginagawa niya sa silid na pinasukan niya kanina? Aba, Gardo! Nakalimutan mo na ba ang pinag-usapan natin kanina? Ang sabi ko sa'yo, huwag kang mangingialam. At ito rin ang isa sa tatandaan mo. Kahit anong mangyari, huwag kang papasok sa silid na yan. Naintindihan mo? Chang, bakit naman po ipagpapalit mo si Chupoldo sa mukhang adik na yun? Hoy! Alin ba sa sinabi kong hindi makialam at hindi mo naiintindihan, Gardo? Kung gusto mong manirahan dito sa akin, aba sumunod ka sa lahat ng sinasabi ko sa'yo. Sige ho. Mabuti, dahil ayoko ng pakialamero.
Kung hindi lang kita pamangkin ako, noong ka kitang patitirahin dito sa bahay ko. Pasensya na po, Chang. Hayaan niyo po kapag nakaipon ako. Makakahanap ka agad ako ng maupahan. Ay, puro na naman kuda. O sige na. Iligpit mo na yung pinagkainan ni Adong. At magluto ka ulit dahil ako naman ang kakain. Ayoko ng ulam na yan. Sige ho. Adong! Adong! Hoy! Hoy! Gumising ka dyan! Kailangan ko ng pera! Talo ako sa sugaloy! Adong! Napahinga na lamang ng malalim si Guard bago pinagmasdan ang kalat sa mesang kaninang pinagkainan ni Atong. Alam ni Guard na may kapangitan talaga ang ugali ng kanyang tiyahin. Iba-iba sa ugali ng kanyang nanay na mabait. Inumpisa ni Guard ang pagliligpit at paghahanda ng pagkain para sa kanyang tiyahin. Kinagabihan, hindi makatulog si Guard, lalo na nang may marinig siyang pagbukas ng pinto mula sa silid ng kanyang tiyahin. Nakita niya si Adong pumasok sa ipinagbabawal na silid ng kanyang tiyahin. Ang ganda-ganda mo talaga. Kahit pinagsawaan ka na ni Mayor kanina, mukhang sariwa-sariwa ka pa rin. Ang ganda-ganda mo talaga. Ang bungal ka lang. Ang sarap pakinggan eh. Gusto ko sana tanggalin ang busal mo sa bibig mo pero huwag na lang. Mas masarap pakinggan ang nagpupumiglas ka lang. Ang sarap kapag ganyan ka. Ang kalaganda mo talaga. Hindi ka nakakasawa. Nakakaakit ang ganda mo. Sandali lang ha. Tuturukan kita ng sedatives. Para huwag ka nang gumaling at manatili ka lang na paralisado. Ayan na. Naturukan na uli kita. Ngayon, pagsasawaan ko ang maganda mong katawan. Pero bago yan, kukunan ko muna ng video ang katawan mo, ha? Para maipadala ko sa mga bago nating parokyano. Ang ganda mo talaga. Kinis-kinis mo. Ang kurbado ang katawan mo. At nakakakikilot. Nakakapang-akit. Sandali lang, ha? Magubad ako ng pantalon, ha? Hindi ko na kaya pihilan ng sarili ko. Ako naman magpapakasarap sa'yo. Halos 2 oras na natili si Adong sa naturang silid. Bagay na lalong nagpalaki ng pagdududa ni Guard. Balak niya sanang alamin kung ano ang meron sa silid na yun. Pero nakita niyang lumabas si Dayang sa silid nito. Kaya naudlot ang binabalak ni Guard. Kinabukasan, may pasok sa trabaho si Guard. Pagkatanggap niya ng booking ng order, kaagad siyang nagtungo sa food chain upang i-pick up ang order niya. Lihim ang sayang nararamdaman ni Guard sa isiping makikita niya si Alona. Pero nalungkot siya nang iba ang dating niyang nasa counter. Kuya, ito na po yung order para sa order number 100234. Pakicheck na lang po. Salamat. Nasaan nga pala si Alona? Day off ba siya? Ay, si Kuya. Hindi lang ikaw ang unang naghanap sa kanya. Iba na talaga ang maganda. Ang dami naghahanap. Kung gano'n, nasaan siya? Bakit wala siya ngayon? Inulit mo na ang tanong. Hindi mo rin naman ako sinagot eh. Sorry ha. Hindi pa po kasi makakapasok kasi nadisgrasya po siya nung isang araw. Nahulugan ng bakal sa binti eh. Diyos ko, nasaan siya ngayon? Saang ospital?
sa may public hospital pero wala na po siya doon. Hindi ko na rin alam kung nasaan na siya. Kinuha na ba ng kamag-anak niya? Iyan po ang hindi ko alam. Sige, Kuya ha. Kailangan ko na po bumalik sa kaha ko eh. Baka kasi mapagalitan ako ni manager. Sige, salamat God, hindi ko alam na may masamang nangyari kay Alona. Kaya pala hindi ko siya nakikita nung isang araw. Kung ganun, nasaan siya ngayon? Sana naman, nasa mabuti siyang kalagayan. Labis ang pag-aalala ni Card para sa babaeng kanyang hinahangaan, si Alona. Buong araw na okupado ang kanyang isipan dahil sa nalaman niya. Pagkatapos ng kanyang trabaho, kaagad siyang umuwi ng bahay ng kanyang tiyahin. Nasa gate pa lamang siya, nakita niya na ang mga nakaparadang mamahaling motorsiklo. Pagkapasok niya sa kabahayan, nakita niya ang isang bundat na matandang inchik. Papasok sa loob ng kwartong pinasukan din noon ni Mayor. Ay nako, Anong. Akali mo kumuha. Kinis babae, parang fair. Very nice ang legs at adibdib. Panalo. Hindi ako loki sa pinayit ko sa'yo. Sulit to the max. Huwag kaiyak dyan, ha? Ako pahala sa'yo. Palilikayahin kita, promise. Pahalika dito sa leeg. Katakanta talaga. Palang tsusa. Kanda-kanda. Huwag ka na iyak-iyak dyan, ha? Wala naman makalilinig sa'yo, ha? May bosal yan, pepeg mo. Nako. Ay, gusto ko pa naman sana halikan ka sa lips. Kaso, wag na lang muna. Baka maksikaw ka pa eh. Pala pa yan sa kikakawin. Tumikil kanda. Sabi na, umpisa ko na ha. Huwag ka na makliklamo ha. Chinese style lang to kakawin ko. Kaya na masasalapag ka din. Palang, Chuliso, kanta-kanta mo. Magpakasawa ko sa'yo hanggang wala ko lakas. Kanta-kanta, sali-saliwa. Palalo piya saliwa. Hindi talaga ko loke. Bango-bango. Pala Chinese kaliak yung gaano laban liak mo. Bango-bango. Labis ang pagtataka ni Guard dahil sa mga ikinikilos ni Adong at sa mga maimpluwensyang taong pumupunta sa bahay ng kanyang tiyahin. Dumiretso sa kwartong yun. Maya-maya pa'y lumabas na ang bundat na matandang Chinese. Laking pagtataka ni Guard nang makita itong kasalukuyang nag-aayos ng polo shirt nito. Pawisan rin ito. Atong, alito ake payat ha. Ako totoo dahil kanda bigay mo sa akin ha. Uulit pa ba kayo, Mr. Ching? Ako ulit sa susunod na araw ha. Kailangan ko muna palipasin dito. Baka sa akin asawa makhalata na sa akin ha. Mahilap na. Away kami. Areglado, Mr. Ching. Walang problema sa akin. Isang tawag nyo lang, ihanda ko na ang bibingka ninyo. Ako believe sa'yo, Adong ha. Saan mo nakuha yun ha? Tayo pa artista, kanda kinis ha? Kanda-kanda talaga. Ano yung pinag-uusapan nila? Hindi naman ako makalapit dahil naririyan si Chang sa may salas. Ito aking bono sa'yo, Adong ha. Kulipot ako pero
Dahil nasa lapan talaga ako. Ako Pepe kay Olipela, ha? Hulog kayo ng langit, Mr. Ching. Maraming salamat dito sa panibagong kusyeng na bigay ninyo. Ako alis na, ha? Kailangan ko na makauwi bago pa ako sogolin ni Mrs. Sige ho, Mr. Ching. Ingat ho kayo. Siya ni Hao Shi, Chianong. Kung kailan naman malapit na sa akin tong bundat na Chinese na to. Saka pa nagsalita ng Mandarin. O ikaw, halika nga dito. Bakit po? Ibili mo nga ako ng sigarilyo. Yung pinakamahala. Yung branded sa tindahan. Sige ho. Bakit ganyan ka naman kung makatingin? Wala naman ho, Mang Adong. Hoy, bakit ba Mang Adong ang tawag mo sa kinakasama ko, ha, Gado? Tawagin mong Chong! Sige po. Chong Adong. Wala akong pakialam kahit anong itawag mo sa akin. Total, hindi naman kita pamangkin. Bilisan mo na ga. Gustong-gusto ko na mag-use. Ay, Gado, ibili mo na rin ako ng alak, ha? Iinom kami ng Chong Adong mo. Yung malakas ang sipa! Sige po. Maganda yung naisip mo, darling. Talaga. Makakapaglabing-labing na naman tayo. At saka matutuwa ka dahil may pera na naman tayo ngayon. Ko, yan talaga ang gusto ko sa iyo. Napakagaling mo pagdating sa pera. Dahil dyan, makapal yung pera, malaking buka. Gusto mo yun, darling? Nandidiring tiningnan ni Guard ang kanyang tiyahin na nakalingki sa mukhang adik na si Adong. Namumula ang mga mata ng lalaki na tila kasisingot pa lamang ng ipinagbabawal na gamot. Ang tiyahin niya naman humihit-hit ng sigarilyo na natitiyak niyang hindi gusto ni Adong dahil panay ang tabig nito ng kamay ni Dayang. Pagkaalis ni Guard, nag-usap sina Adong at Dayang tungkol sa pera.
Tiyang Dayang, Ano na naman, Gardo? Ang aga-aga? bakit po galing na naman dito si Mayor Villapuente? Ano bang rason? Bakit palagi siyang nandito sa bahay niyo? Ano ka ba naman, Gardo? Di ba sinabi ko na sa'yo? Huwag kang pala tanong, o tingnan mo. Umuubo ka pa dyan! Malikabok po kasi. Maglinis ka kasi! Tiyang, nagtataka lang ho ako. Masama po bang magtanong? Abay, oo. Masama. Dahil ang kulit-kulit mo na. Hindi ka ba marunong makaintindi, ha? Ikaw, ha? Kapag hindi ka tumigil, palalayasin kita dito sa bahay ko. Tiyang naman, wala naman po ako masamang intensyon. Gusto ko lang naman po na malaman kung anong ginagawa dito Wala ni na Mayor. nga sabing maraming tanong. Pwede ba? Kung wala kang trabaho, di maglinis ka ng buong bahay para hindi maalikabok. Kung may trabaho ka naman, ay umalis ka na. Masakit na ang ulo ko, Gardo. Ayoko na nang kinukulit ako. Kita ni Guard ang pagkairita ni Dayang, kaya naman wala nang nagawa kundi ang umalis saglit, pero nilamon na talaga siya ng pagdududa kung ano ang ginagawa ni Mayor sa bahay ng kanyang tiyahin. Gayong isang ordinaryong tao lang naman ang tiyahin na nakatira pa sa isang squatter area, kaya naman nakapagtatakang binibisita ito ng isang politikong katulad ni Mayor Villapuente. Hindi ko na talaga magawang tiisin ang pagdududa kong ito. Aalamin ko kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit pinagbabawalan nila akong pumasok sa silid na yan. Hello, Mr. Ching. Oho, asigo. Ariglado. Ayun, lumabas na ang adik na si Mang Atong. Lalapit ako sa pinto ng kwarto. Bubuksan ko ito para malaman ko kung ano talagang nasa loob niyan. Eto ang doorknob. Susubukan kong buksan. Sana lang hindi nakalaka. Bumukas. Ayos. Mabuti na lang nakalimutang isara ni Mang Atong. Ngayon, papasok ako sa loob. Oh, Mr. Ching. Huwag po kayong mag-alala. Sa inyo po siya buong gabi. May kausap pa rin siya sa cellphone niya. Sasamantaling ko pagkakataong ito. Narito na ako sa loob. At ano? Diyos ko! May isang babae sa kama. Parang walang malay. Teka. Kilala ko ang babaeng yan. Si Alona. Bakit siya nandito? Anong ginagawa mo dito? Mang Adong, Anong ginagawa mo dito? Gago ka! bakit po nandito si Alona? Bakit po siya nakaratay sa kama na yan? Umalis ka dito ngayon din! Ano nangyayari dito? Gardo! Bakit narito ka sa loob ng kwartong to? Yan din ang tanong ko sa kanya. Kung bakit siya narito. Nalingat lamang ako saglit, pumasok na siya rito. Hindi ba't pinagsabihan mo siya, Dayang? Pinagsabihan ko na siya. Chang, anong ibig sabihin nito? Bakit narito sa silid na ito si Alona? Halika nga muna rito. Sa labas tayo mag-usap. Halika! Chang, ano ba? Sagutin niyo ang tanong ko. Bakit nasa kwarto na yun si Alona? Anak siya ng kaibigan kong nasa ibang bansa. Pinapaalagaan sa amin ng tiyong adong mo. Kaya narito sa pangangalaga namin. Kung ganun, bakit 2 beses nang pumupunta dito sa silid na yan si Mayor? At yung bundat na Chinese na yun? Kasi nga tumutulong si Mayor Fuente sa gastusin ni Alona sa gamot. Scholar niya kasi yan. Si Mr. Chig naman, nag-aabot din ng tulong dahil nagtatrabaho sa tindahan niya si Alona. Bakit niyo ko pinagbabawalan na pumasok sa kwarto na yan dati? Bakit ba ang dami mong tanong? Malamang pagbabawalan kita dahil lalaki ka at babaeng nasa loob ng silid na yan. Kailan pa dito si Alona, Chang? Di nung 1 linggo pa. Kaya pwede ba ha, Gardo? Huwag ka nang magtanong na magtanong. At isa pa ha,
Huling beses na papasok ka sa kwarto ni Alona. Baka mamaya, malaman pa ng mga magulang niya, di magalit pa yun sa akin. Pero Chang, Tahimik! Sumasakit ang ulo ko sa'yo! Pwede ba? Itiko mo yung bibig mo! Hindi na hinayaan ni Dayang na makapagsalita pa si Guard. Kaagad itong pumasok sa silid kung saan naroroon si Alona. Si Guard naman, hindi kumbinsido sa mga paliwanag ng kanyang tiyahin. Alam niyang may mali sa mga ikinikilos nito at sa mga nangyayari. Sa kabilang dako naman, galit na galit si Adong na hinarap si Dayang. Putragis naman, Dayang. Hindi mo talaga magawang rendahan yung pamangkin mo. Tingnan mo nga ang nangyari. Nakita niya na si Alona dito sa kwarto. Nagsabihan ko na, titigil na yun. Kilala niya ang babae niyan. Sa tingin mo ba titigil yun? Nakita mo ba yung reaction niya kanina? Hindi na nga sabi. Susunod na yun sa akin. Lalo na't wala siyang ibang mapupuntahan. May sakit pa ang kapatid. O yung si Maricel. Kaya hindi gagawa ng kabalbalan niyang si Gato. Siguraduhin mo lang, Dayang. Siguraduhin mo lang. Ayoko maging bato ang perang tinatamasa natin ngayon dahil sa babaeng yan. Adong, huwag ka na mag-alala. Sabi ko naman, diba, akong bahala kay Gado. Eh bakit kasi pinatuloy mo pa yan dito? Busy talaga. Hayaan mo na. Ako na nga ang bahala. Walang magagawa yan. Dapat lang. Dahil kahit pamangkin mo yan, hindi ko yan sasantuhin. Nang mga sandaling yun, galit na galit si Adong habang pilit naman itong pinapakalma ni Dayang. Samantalang si Guard naman, hindi hinayaan ni Dayang na muling makalapit pa sa kwartong kinaroroonan ni Alona. Sumapit ang gabi. Lihim na nagmasid si Gardo sa isang silid. Kita sa gawin niya ang salas. Mga 8:00 ng gabi, may dumating na 3 lalaking kausap ng adik na si Adong. Maya-maya pa'y pumasok ang mga ito sa silid ni Alona. Sige na, pagsawaan nyo na. Tulog na tulog yan eh. Dahil tinurukan namin ng pampatulog. Malayang-malayan yung magagawa ang lahat ng nais nyo. Basta ang bayad nyo, ibigay nyo kagad sa akin, ha? Dagdag bayad na rin kapag kinunan nyo ng video ang, alam nyo na, ang happy-happy nyo. Ayun na, lumabas na ang 3 lalaki mula sa kwarto ni Alona. Bakit ang tagal nila sa loob? Anong ginagawa nila? Maraming salamat dito. Salamat talaga. Bakit may inabot na pera kay Mang Adong? Anong dahilan? At nagbibigay sila ng pera sa adik na yun. Ngayon, umalis na sila. Lalapitan ko siya. Dayang! Darling! Gising ka pa ba? Mang Adong, sandali lang ho. Oh, ikaw pala, Guard. Bakit gising ka pa? Anong kailangan mo? Sino yung 3 lalaki na yun? At anong ginagawa nila sa kwarto ni Alona? Bakit ang tagal nila sa loob? Mga yun, doktor yun, tsaka nurse. Tiningnan ang lagay ni Alona. Doktor tsaka nurses? Oo, bakit? Bakit inabutan kayo ng pera? Hindi ba dapat kayo nag-aabot ng pera sa kanila? Bakit ba ang dami mong tanong, ha? Mas marunong ka pa sa akin? Nakakapagduda lang ho kasi ang sinasabi niyong doktor at nurse yun. Pero ang tagal nila sa loob ng kwarto. Tapos, inabutan ka pa ng pera. Alam mo ikaw, nagtitimpi lamang ako sa'yo sa pagiging pakialamero mo, ha? Pasalamat ka. Medyo ginagalang ko ang tiyahin mo. Dahil kung hindi, matagal ng basag yung mukha mo.
Ungas ka! Subukan nyo lang. Pinagbabantaan mo ako, ha? Kakantayin mo talaga ako! Kapag napatunayan ko na may mali kayong ginagawa, kakantiin talaga kita! Abot! Matapang ka bata ka! Pero ito ang tatandaan mo. Wala kang binatbat sa akin! Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Kapag hindi ka tumigil, ako mismo ang magpapalaya sa'yo! Talaga? Oh! Hindi ako mangingiming palayasin ka. At yung tiyahin mo, wala yung magagawa. Dahil ako ang inaasahan niyan. Hindi na yan babalik sa tiyong poldo mo. Kaya takot ding bumalik sa pusali yung tiyahin mo. Hayop ka! Pag hindi ka tumigil, ipakikita ko talaga sa'yo ang sungay ko. Kaya kung ako sa'yo, Utoy,
Ang sarap nito. Nakakahay. Ikaw naman, hititin mo. Sabi ng hititin mo eh. Oo nga pala. May busal yung bibig mo. Huwag kang mag-alala. Paliligayahin uli kita ngayong araw. Pero mas masaya to kapag marami. Adong? Bakit po, Mayor? Kunan mo kami ng video nitong si Alona. Gusto kasi may remembrance bago ako matulog sa gabi. Areglado, Mayor. Oo, huwag ka namang pumilit pang sumigaw. Walang makaririnig sa'yo at may busal yung bibig mo. Siya nga pala. Adong, marami bang gamot ito? Marami pong supply ang ibinigay mo, Mayor. Siguraduhin mo na hindi nagkagaling ang babaeng ito. Dapat nakaratay lang siya sa kama para magawa namin ang lahat ng gusto namin sa kanya. Huwag ka mag-alala, Mayor. Kami na ni Dayang ang bahala sa kanya. Ang ganda talaga ng katawan mo, Alona. Hindi ako magsasawa sa'yo. Kahit araw-arawin kita, ayos lang sa akin. Nakakaakit ka talaga. Para kang isang Diyos na bumaba mula sa kaharian ng mga engkanto. Pwesto na kayo, Mayor. Sisimulan ko na po ang pagkuha ng video sa inyo. Sige, umpisa na natin. At hindi na rin ako mapagpigil. Ayos ito. Tiba-tiba na naman ako dito kapag naibenta ko ito sa mga illegal sites. Walang kaalam-alam si Mr. Ching at Mayor na pinagkikitaan namin sila ng triple. Walang awang ginahasa ni Mayor si Alona. Walang magawa ang dalaga dahil hindi nito maigalaw ang katawan dahil sa mga gamot na itinurok dito ni Adong at Dayang. Pilit man itong sumisigaw, hindi rin ito makaalpas. Ang boses nito ay nakabusal din pagkatapos ni Mayor na gawing parausan si Alona. Kaagad nitong inabutan ng pera si Adong. Ayan ang pera. May bonus yan bilang photographer. Maganda ang kuha ko, Mayor. Daig pa ang 360 days. Ayos ka talaga, Atong. Sige, aalis na ako. May meeting pa ako sa mga official ng iba't ibang barangay. Linisan niyo si Alona. Babalik pa ako bukas upang magparaos uli. No problem, Mayor. Sasabihan ko kaagad si Dayang na paliguan si Alona. Sige, naalis na ako. Bye, Alona. Magpahinga ka. Alona, wala na si Mayor kaya ako naman. Huwag ka umiyak. Wala rin namang magagawa eh. Hindi ka makakagalaw dyan dahil sa mga gamot na itinurok namin sa'yo. Hindi ka na rin makasisigaw. Kahit pa pinagpapasapasahan ka na, para hindi ka pa rin nalalanta. Iba talaga ang lindog mo. Hindi nakakapanawa. Simulan na natin. Nag-iinit pa kasi ako eh. Habang nagpapakasasa sa'yo si Mayor kanina. At baka yan. Titingnan ko muna ang camera. Smile, Alona. Smile.
Bungo-bungo mo talaga. Pagsasawaan kita ngayon. Ako naman nagpaparaw sa'yo. Tanging impit na iyak na lamang ang nagawa ni Alona. Paralisado dahil sa gamot ang katawan ng dalaga. Kaya kahit anong kahiyupan at kalaswaan ang gawin sa katawan niya, wala na siyang laban. Samantala, pagkarating ni guard sa nasabi ng tindahan ni Mr. Ching, kaagad niyang tinanong ang mga taong matagal lang nagtatrabaho roon kung kilala ba namang ito si Alona. Pero ni isa, walang nakakikilala o nakaaalala na nagtrabaho si Alona sa tindahan ni Mr. Ching. Bagay na lalong nagpatibay ng kanyang pagdududa laban sa tiyahin at kay Adong. Oh, ano, kumusta? Malaki ba ulit ang ibinayad sa'yo ni Mayor? Oo naman. Papayag ba naman ako nakakarampot ang ibabayad nila? Ano sila? Sinaswerte? Eh, di ko ganun. Bigyan mo ko ng 10,000 para naman makapag-shopping ako. Oo naman, darling ko. Pero bago ka mag-shopping, paliguan mo muna yung si Alona. Ang langkit eh. Kailangan malinis yan dahil babalik daw yun si Mayor. Oy, sige. Paliliguan ko yan bago ako umalis. Nasa na nga pala yung pamangkin mong osyosero? Hayaan mo na yun si Gado. Sabi ko naman sa'yo eh. Hindi mo na kailangan problemahin pa yun. Sabi mo eh. O ayan, Ay, naku naman. 10,000. Si Kit nangangatinaw kamay ko. Magpakasasa ka dyan Basta, bago ka umalis, siguraduhin mong areglado na si Alona. Salamat, darling. Ako nang bahala kay Alona. Pupuntahan ko na siya ngayon din at paliliguan ko. Sige. Alis na muna ako. Pupunta ako sa party. Inom ako doon. Hoy, huwag ka man babae doon. Huwag ka na magselos. Di ako mambababae. Hoy, subukan mo lang, Adong. Ha? Hinahayaan na nga kita magpakasasa sa katawan ni Alona. Hindi nga. Huwag kang mag-alala. Iinom lang ako sa kabaret. Inom lang, ha? Umalis si Adong ng bahay. Naiwan man si Dayang. Kasalukuyan niyang binibihisan si Alona at pagkatapos tinuturukan ito ng pampatulog. Sakto namang paglabas niya ay bumungad sa kanya ang kanyang pamangking si Guard. Ang aga mo yatang umuwi, Gardo. Oh, bakit narito ka na? May gusto lang po sana akong linawin sa inyo, Chang. Ano na naman yun? Tungkol ho kay Alona. Ano naman ba ang tungkol kay Alona? Alam mo ikaw ha, wala ka ng ibang ginawa kundi ang kulitin ako tungkol kay Alona. Dahil nagugulan na ako, Chang. Sabi niyo sa akin, anak ng kaibigan yung nasa ibang bansa si Alona. Ay, oo nga! Ano bang problema doon? Bakit nang ipagtanong ko sa mga katrabaho niya? Wala naman daw siya mga magulang na nasa ibang bansa. Ha? Ano ika mo? Narinig niyo ang sinabi ko, Chang. Ngayon sagutin niyo ako ng derecho. Bakit nasa poder niyo si Alona? Dahil nga anak siya ng kaibigan ko. Sa akin siya pinagkatiwala dahil hindi sila makauwi ng Pilipinas. At isa pa, hindi naman kasi pala kwento si Alona sa mga katrabaho niya. Kaya wala talaga silang alam. Nagsasabi ho ba talaga kayo ng totoo? Ay, ano bang akala mo sa akin? Sinungaling? Oh, tingnan mo si Alona. Ay, maayos ang lagay, pinapaliguan, inaalagaan. Oh, magsasayang ba ako ng oras dyan kung hindi ko naman niya kilala? Pwede ko bang makausap ang mga magulang niya? Kado, hindi na ako natutuwa ha sa pagiging pakialamero mo. Hindi ho talaga ako titigil, Chang. Hanggat hindi niyo sinasabi sa akin ng totoo. Hindi ka ba talaga titigil? Gusto mo bang salansangang kapulutin? Upang mas maghirap ka at hindi mo mapadala ng perang nanay mo na may sakit! Kapatid mo rin si Nanay Chang! Bakit kayo ganyan? Wala ka malang malasakit sa sarili mong kapatid! Bakit naman ako magmamalasakit?
malasakit sa kanya. Kasalanan ko ba kung mahina siya? Aba hindi! Wala akong kasalanan. Kaya hindi ko kailangan magmalasakit. Pasalamat ka pa nga, pinapatira ka rito sa bahay ko eh. Kahit labag yun sa loob ko. Huwag kayong mag-alala, Chang. Aalis din ako dito. Ay, naku naman, ang dami mong satsat. Hindi mo naman ginagawa. Hindi pa sa ngayon. Aalamin ko muna kung ano ang tunay na dahilan kung bakit narito sa poder niyo si Alona. Tutunganga ka na lang dyan. Umalis ka muna ha. Umiinit ang ulo ko sa'yo. Alis! Masama ang loob na umalis si Guard sa bahay ng kanyang tiyahin. Pero hindi siya tuluyang umalis. Nagmasid muna siya sa paligid. Hinintay na makaalis si Dayang. Maya-maya pa'y nakita niya ang motorsiklo ni Mr. Ching. Angkas nito si Adong na halatang may tama ng alaka dahil pasuray-suray ito sa paglalakad. Kaagad na sumunod na
Gardo, anong nangyari at napasugod ka dito? Jamil, mabuti naman naka-duty ka ngayon. Kailangan ko ng tulong mo. Tungkol naman saan? Tungkol sa isang babaeng kilala ko. Sige ba, sabihin mo sa akin ang buong pangalan niya. Kung anong nangyari sa kanya. Hindi ko alam kung anong buong pangalan niya. Pero nagtatrabaho siya dati sa food chain. Malapit dito sa station nyo. Maganda, matangkad. Maputi na babae. Si Alona Del Mayor? Kilala mo siya? Oo, nakausap ko na siya dati. Pero bigla na lang daw siyang nawala matapos madisgrasya sa pinagtatrabahuhan na food chain. Ako ang may hawak ng kaso niya eh. Kaso? Oo, may nag-blatter na nawawala siya. Kamag-anak niya. Mga magulang niya ba? Hindi, malapit na kamag-anak lang. Ang sabi daw sa kanila ng ospital, may tao raw na nag-claim na kakilala nila si Alona. Alam ko kung nasaan siya, Jamil. Nasaan siya kung ganun? Nasa bahay siya ng tiyahin ko. Pinubugaw siya ng bagong kinakasama ng tiyahin ko sa mayamang negosyante at kay Mayor Villafuente. Diyos ko, kung ganun, puntahan na natin siya. Kailangan matulungan natin si Alona. Sige, sasamahan kita. Hindi ko siya nailigtas kanina dahil tinutukan ako ng baril ng hayop na si Mang Adong. Huwag na tayo magsayang ng oras. Tayo na. Sige, tayo na, Jamil. Nagmamadaling umalis si guard kasama si Jamil upang iligtas si Alona sa mapang-abusong si Adong. Pagkarating nila sa bahay ng kanyang tiyahin, kaagad nilang pinasok ang silid kung saan nakaratay si Alona. Hindi pwede. Nandito lang siya. Nakaratay siya sa higaan niya at walang mali at paralisado. Tinakas na nila si Alona kung ganun. May mga bakas pa rito. Ang daming semen sa sahig ah. Diyos ko, binababoy nila si Alona. Mga hayop sila. Demonyo sila. Kaya pala hindi siya gumagaling. Bakit, Jamil? Eto, ginagamit nilang sedative nito. Para hindi gumaling si Alona. Kung ganun, tamang hinala ko. May kinalaman ang tiyahin ko sa lahat ng ito. Marahil tamang hinala mo. Isang tiyahin mo sa nambugo kay Alona sa mga lalaki. Mukhang modus nila to ah. Jamil, kailangan mahanap natin si Alona. Hindi pwedeng manatili siyang nasa kamay ng mga hayop na yun. Hihingi ako ng tulong. Lulutasin natin ang kasong to sa lalong madaling panahon. Gardo, huwag kang mag-alala. Maililigtas natin si Alona. Please lang, Jamil. Iligtas niyo siya. Hindi ko mapatatawad ang sarili ko kapag tuluyang may nangyari sa kanya. Nanlumo si guard sa nangyari. Nagdasal na sana'y matagpuan nila ang dalaga. Samantala, sa isang masukal na rest house ni Mr. Ching, naroroon si Dayang at Adong. Inis na inis si Adong at hindi mapakali. Kasalanan nito ng kupal mong pamangkin. Kung hindi mo sana siya pinatuloy sa bahay natin, wala sana tayong problema ngayon, Dayang. O ano nang gagawin natin ngayon? Ano pa? Di magtago. Dahil sigurado ako yung damuhon na yon, nagsumbong na yun sa pulis. At ngayon, pinaghahanap na tayo. May proteksyon naman tayo kay Mayor, hindi ba? Sa tingin mo ba, hahayaan ni Mayor na masangkot siya dito, ha? Mag-isip ka nga, Dayang. Ay kung gano'n, ano ang gagawin natin? Magtago nga ang kulit mo eh. Ay anong gagawin natin kay Alona? Pagpipirahan. Kapag nakaipon tayo ng maraming pera at hindi na kinaya ng katawan ni Alona ang panggagahasa sa kanya, i-dispatcha na natin. Tapos lalayas na tayo sa lugar na to at magpapakalayo-layo na tayo. Ay di sige, yan na lang ang gawin natin. Ano nangyayari sa kanya? Bakit bigla siyang umuungol ang malakas? Abay, malay ko dyan. Bakit akong tinatanong mo? Puntahan mo na tingnan mo kung bakit umuungol. Ay, sige na nga. Ano kaya nangyayari sa babaeng to? Oh, ay,
Ay, sus Maria Josep! Adong! Pumunta ka rito! Madali ka! Ano bang problema mo, Dayang? Bakit kailangan pa ako dyan? Pumunta ka muna rito! Bilisan mo kasi! Oo! Bakit ba kasi? Tingnan mo! Ang alin? Ang tiyan ni Alona! Anong nangyayari dyan? Ay, hindi ko rin alam. Baka yan ang dahilan kung bakit umuungol siya sa sakit. Pulnemas. Baka side effect na yan ang gamot na itinuturok natin sa kanya. Ay, ano nang gagawin natin ngayon? Kailangan pirahan natin siya habang hindi pa siya namamatay. Hindi makapaniwala si Adong at Dayang habang nakatingin sa maumbok na puso ni Alona. Tila ito isang 4 na buwan ng buntis sa umbok ng tiyan nito. Palagi rin itong umuungol na tila ba nasasaktan. Mga bagay na lalong nagbibigay ng alalahanin kay Dayang at Adong. Hindi dahil nag-aalala sila sa kalusugan ng babae, kundi nag-aalala lamang silang mamatay ito at hindi na nila mapakinabangan pa. Samantala, kinabukasan, maagang pumunta si Mayor sa rest house.
Adong, mukhang naniniwala na ako dun sa matandang manghihilot na yon. Nabuntis nga yung babaeng yan. Huwag kang mag-alala. Marami pa rin mga tao sa illegal site ang naayok sa mga buntis. Pwede nating ibenta doon ang hubad na katawan ni Alona. Ay, naku, ikaw talaga, Adong. Kaya naman sa'yo ko eh. Napakatalino mo. Marami na tayo na ipong pera gamit ang pambubugaw natin dyan. Kapag nanganak na siya, idedispatcha natin silang mag-ina. Sigurado naman ako, mamamatay na yan. Hindi na yung kakayanin pa ang panganganak. Ay, sige. Hintayin natin na magsilang na nga siya. Eh kung buntis nga yung babaeng yan. Ano nga palang sabi ng mga hilo sa'yo? Eh, ang sabi niya, posibleng manganak daw si Alona sa kabilugan ng buwan. 2 araw na lang. Mula ngayon ay tamang-tama. Dahil sabay na pupunta si Mayor at si Mr. Ching. Mukhang gustong subukan ang threesome. Ay, nako naman talaga, oo. Mael talaga ang mga yun, ano? Galon talaga eh. Hayaan na natin. Malaking pera naman ang nakukuha natin. Ay, sa bagay. Tama ka naman. Sige, bantayin mo si Alona. Aalis muna ako. Kailangan ko pang magpahangin. Ay, sige. Mag-iingat ka, ha? Mamaya may spatang ka ng mga pulis dyan. Ako lang bahala. Hindi nila ako mahuli. Ay, sige. Umalis si Adong at naiwan si Dayang. Sa bahay, lihim niyang pinagmamasdan si Alona. Minsan ay nakatatakot siyang tingnan. Napakalaki kasi ng tiyan nito. Nagsisilabasa na ang maliliit na ugan sa tiyan nito na para bang mga baging. Lumipas pa ang mga araw. Sumapit ang kabilugan ng buwan. Wala si Adong ng mga oras na yun. Tanging si Dayang lamang ang nasa rest house nang bigla niyang marinig ang malakas na sigaw ni Alona. Ano nangyayari? Bakit sumisigaw si Alona? Eh, teka nga. Pupuntahan ko siya. Walang yung babaeng to, oo. Ngayon pa talaga sumisigaw sa ganito? Kung kailan mag-isa ako? Oh, ay, Diyos ko! Maraming dugo ang nagkalat sa sahig! Ang tiyan ni Alona! Imbis na ngayon, hindi na malaki ang tiyan niya! Ay, teka, anong nangyari? Nanganak na ba siya? Ay, pero, nasaan ang sanggol? Ano yun? May naririnig akong mga iyak ng sanggol? Ay, bakit? Parang hindi nanggagaling sa isang sanggol lang. Anong nangyayari? Sa bandang yun, doon ko naririnig ang iyak. Ay, lalapitan ko. Si Alona, umuungol siya na parang nasasaktan. Oh, ay, patuloy pa rin sa pag-iyak ang mga sanggol. Narito na ako sa malapit. Dito nanggagaling ang iyak. Oh! Ah! Ay, Diyos mio! Bakit ganyan ang itsura nila? Nakatatakot! Huwag! Maawa ka sa akin! Huwag mo ko papatayin! Huwag! Umalpas ang napakalakas na sigaw ni Dayang mula sa loob ng kwartong kinaroroonan nila. Samantala, sa presinto naman ang bayan, naroroon ang isang matanda. Nais daw nitong sabihin sa mga pulis
Dayang! Dayang, nasan ka ba? Paparating na sila, Mayor. Linisin mo na si Alona at mapapalaban na naman ang babaeng yan. Bakit ba walang sumasagot? Nasaan na ba ang babaeng yun? Teka nga, papasok ako sa kwarto. Dayang! Dayang, nasaan ka ba? Ano? Sino ka? Hoy bata! Sino ka at bakit ka narito? Bakit napakaraming dugo? Ang tiyan ni Alona! Malilit na yung... Paano? Ikaw ang papa ko! Bakit ganyan ang mukha mo? Bakit? Para kang halimaw! At ang bagil ang itim! Ang balat mo! Yakap ako! Bitiwan mo ko! Huwag mo kong yayakap! Halimaw ka! Ayaw mo sa akin! Anak mo ako! Hindi kita anak! Wala akong anak na halimaw! Anak niyo ako ng babaeng nakaiga! Ikaw ang papa ko! Bitiwan mo ko! Hindi! Anak siya na, Alona! Paano nangyari? Ang laki ng katawan niya at... bakit mukha siyang halimaw? Bitiwan mo ko! Hindi papatayin kita! Ayaw mo sa akin! Masama ka! Pinabay mo ang mama ko! Sinaktan mo siya! Mamamatay ka! Hindi! Ang mukha ka niya unti-unting bumubugat. Lumalabas ang matutuloy sa pangil! Hindi! Kasaktalin niya ako! Mamamatay ka, papa! Patayin kita! Bawa ka sa akin! Ang mama ko! Ay, nagsisisi ako ng lahat ng kasalanan ko! Huwag mo ko papatayin! Ang gagawin ko ang lahat na makakaya ko! Tawanan mo lang ako! Huwag mo ko papatayin ko sa mabuhay! Hindi! Mamamatay ka! Kakainin kita! Ay, sarap ng dugo mo, papa! Manamit-namit! Ato! Halito na ako! Nalito ba si Mayor? Oh, mukhang wala si Mayor mas mabuti na una ko kay Alona. Nasasabik na ako sa babae na yun. Papasok na ako sa loob. Bukas naman ang pinto. Atong! Asa ka pa? Tayang! Wala sumasagot. Papasok na lang ako sa kwarto ni Alona. Ano layali? Bakit malamit ako? Malamit ako sa pintuan. May nangyari ba? Bata! Ano kinakawa mo, bata, dito? Bakit di ako tinatawag na papa? Sino ka? Hindi ako papa mo. Nasaan sila, ano? Ikaw ang papa ko! Ang kapatid ko! Nakita niya ng papa niya kanina! Ano pinagsasabi mo? Bitiwan mo nga ako! Wag mo kaya yakapin! Ala, sana amoy mo! Ikaw ang papa ko! Mahal kita, papa! Yayakap ako sa'yo ng mahigpit! Bitiwan mo, sabi ko! Hindi kita, anak! Ayaw mo sa akin! Katulad ka rin ng tatay ng kapatid ko! Bakit malak iba mukha mo? Bakit mukha mo? Anak mo kaya kang halimaw? Ano ibig sabihin nito? Papatayin kita, papa! Kakainin din kita! At iinamin ko yung dugo mo! Nauuhaw at gutom ako! Hindi! Bitiwan mo! Sinuktan mo, mama ko! Kaya ngayon, parurusahan namin kaya ng mga anak niyo! Bitiwan mo ka! Sinasakapan niya ako! Bitiwan mo ko! Iinumin ko ang dugo mo, papa ko! Huli ko! Talagang huli ko! Hindi!
Nadugo ka! Sarap ng tugo mo, Papa. Sarap. Papa, kamusta ako? Adong? Narito na ba si Ching? Hindi mo ba lang sinabi sa akin? Adong? Walang yung bundat na yung chick na yun. Mukhang inunahan pa ako. Masiba talaga sa laman. Makapasok na nga. Teka, anong amoy yan? Bakit amoy malansa? Papa! Bata? Paano nagkaroon ng bata rito? Sino ka? Nasaan sila, Adong? Ikaw ang papa ko, hindi ba? Hoy, visit ka. Hindi kita anak. At kahit kailan, wala akong ibang anak maliban sa anak namin ng asawa ko. Ayaw mo ba sa akin? Ano ba? Layuan mo ko! Huwag kang haharang sa dinaraan ako. Tabi dyan! Sabihin mo muna yung mahal mo ka. Ba't gago ka? Bakit ko naman sasabihin sa'yo mahal kita? Hindi nga kita kilala. Pero anak mo ka. Anak mo ka kay Mama Alona. Ano? Anak ka ni Alona? Imposible. Paano nagkaroon ako ng anak kay Alona? Hindi pwede. Umalis ka dito. Bitiwan mo ko. Galit ko sa'yo. Katulad ka rin ng ama ng mga kapatid ko. Ayaw nila sa kanila ng papa nila. Magbabahay ka sa ginawa mo sa mama ko! Ha? Babagin! Anong mukhang unti-unti nagbabagot? Nagiging isang halimaw! Hindi! Tatakbo ako sa sasakyan ko! Hindi ka makakatakasakit, Papa! Tatama ko sa'yo! Layuan mo ako, halimaw! Lumayo ka sa akin! Bubuksan ko ang pinto ng kotse ko! Ano ba? Umandar ka! Umandar ka! Kailangan umandar ka! Nariyan na ka! Tatama ko sa'yo! Layuan mo ako, halimaw ka! Papa! Hintayin mo ako! Ayan! Mabuti naman na tumandar ka. Ngayon, papaandarin ko at papaharurutin ko ang takbo ng kotse ko. Ang halimaw! Lumundag siya sa may bubong ng sasakyan ko. At ngayon, nasa may bintana siya at nakasilip sa akin habang nakangiti. Hindi! Papa! Mahal kita! Tama ako! Layan mo ako! Hindi! Mababangga ako! May tama. Nakatusok na pangal sa tiyan. Papa! Dami niyan dugo lumalabas sa bunga mo! Iinmi ko dugo mo! Gutom na ako! Kung wala akong karapatan manawagan sa inyo ngayon, pero humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan ko. Kulap-kulap ng papa ko! Kakainin ko pati puto mo! Bago pa man tuluyang makarating si Jamil, ang mga kasama nito sa rest house ay natagpuan nila si Mayor Villapuente. Wasak ang unang bahagi ng sasakyan nito. Patay na rin ang mayor na may nakatusok na bakal sa tiyan nito. Ngunit ang ipinagtataka ng mga pulis, bakit wakwak ang tiyan ni Mayor? Laslas din ang liig dito. Pagkarating nila sa rest house, doon nila natagpuan ang isang bangkay. Kinilala nila itong si Mr. Ching. At sa loob ng kabahayan, may narinig silang isang ungol. Kaagad nilang sinundan at nakita nila si Adong. Ngunit huli na dahil nalagutan na ito ng hininga.
Sinabi ko naman sa'yo, Gado. Hindi ka na dapat na sumama. Gusto ko masiguradong ligtas si Alona. Tulong! May limaw! Si Chang yun na. Chang Dayang! Gado, tulungan mo. Anong nangyari dito? Bakit sila namatay? May halimaw. Ang mga anak ni Alona. Halimaw sila. Ano? Nahihibang ka na ba, Chang? Nakadrugs ka ba? Alam kong makasalanan ako, Gado. Pero hindi ako nagsisinungaling. Totoong sinasabi ko. Ang panggagaasa nila, Mayor, Mr. Ching at Adong ay nagbunga at naging halimaw ang mga ito na siyang pumatay sa kanila. Hindi makapaniwala si Guard sa nalaman niya. Maging si Jamil. Ngunit ng mga panahon na yun, tila wala ng imposible. Nailigtas nila si Alona mula sa kinasasadlagan nitong impyerno. Dinala nito sa ospital, sumailalim sa counseling, samantalang si Dayang naman hinuli at kinasuhan ng patong-patong na kaso. Hindi na ito makalalaya pa. Samantala, lumipas pa ang mga araw. Tinulungan ni Aling Risa si Alona na gumaling mula sa pagiging aswang nito. Makatutulong sa iyo ang Bible study na to, Alona. Makatutulong itong gumaan ang anumang bigat na nararamdaman mo mula sa masasalimuot na nangyari sa iyo. Salamat. Dahil hindi mo ako sinukuan. Ikaw ang naging sandalan ko sa mga pagkakataong nahihirapan akong hanapin ang tamang daan. Pabalik sa liwanag ng Diyos. Palagi naman ako nandito, Alona. Gagabayan at ipararamdam ko sa iyo na totoo ang pagmamahal ko. Mga kapatid, ngayon ay pag-uusapan natin ang iba't ibang uri ng pag-ibig. Ang mga ito ay ang mga sumusunod: storge love, family love. Sa pamilya unang ipinararanas ang pag-ibig sa mga bata. Pag hindi nila ito naramdaman sa pamilya, lalayo ang loob nito at mapapabarkada. Phileo or Pelea love, or tinatawag nating brotherly love. Hinahanap ng isang bata ang pagmamahal sa kaibigan na hindi niya naranasan sa kinagis ng pamilya. Kapag hindi niya ito nakuha sa love ng barkada, napapaaga ang pag-aasawa at inaakalang doon matatagpuan niya ang pag-ibig sa kabiyaka. Ang tawag naman doon ay eros love, pag-ibig sa opposite sex, na kung hindi nila matagpuan ang pag-ibig sa kabiyaka, ang panghuling pag-ibig na ating tatalakayin ay ang tinatawag na unconditional love. Pag-ibig na walang kondisyon, hindi tinitingnan ang anumang nakaraan mo. At ang mga komunidad na nag-aaral ng salita ng Diyos ang makapagpaparanas nito. Maraming salamat po, Panginoon. At iniahon niyo ko sa lusak na kinasadlakan ko. Kayo po ang itinuturing kong tunay na pag-ibig. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang po ang ating dula para sa araw na ito. Naway inyo pong nagustuhan ang aming tampok na palabas ngayon. Muli, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong mga sulid kasyado hanggang naririyan kayo upang patuloy na sumuporta. Kami rin po
ay hindi titigil sa paghahatid ng mga makabuluhan at kapanapanabik na kwentong aswang. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.